Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon kahit maulan. Ang panahon ngayon ay pinipili niyo pa rin na kayo ay pumarito para makibahagi sa gawain ng Panginoon. Amen. At bago po tayo magsisimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. We praise your name, O God. We glorify you, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Hari ng mga hari, makapangyarihang Diyos, Lord, sa oras nito, patuloy ka naming itinataas sa aming mga buhay. Lord God, sa oras nito, God, aming pong dinadalangin ang iyong gawain. Sa inyo to, Panginoon, hindi para sa amin. Dalain ko po, Lord, sa oras ng gawain ito. Patuloy, O Lord, na fill us with your presence, Panginoon. Dalain po namin, O Lord, na buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Sa pagbabahagi, O Lord, ng iyong salita sa aming pag-aaral, dalain ko po, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Hayaan niyo po ang iyong salita ay maitanim sa aming puso at isipan upang ito ay aming maisapamuhay, maging gabay namin at maging paalala sa iyong mga pangako. Maraming salamat po dahil hindi ka nagmamaliw sa iyong pag-ibig, lagi kang tapat, araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, sa iyo ang lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. At bago po tayo magsimula, gusto ko pong mag-testimony. Nung 2017 po, ako po ay nagpaalam sa dati kong church. At since then po, nag-pray po ako sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, Lord, bigyan niyo po ako ng home church. Kasi from 2017, naging floating po ako. Ma-attend po ako kung saan-saan. At sa church ng mga kaibigan ko, sa church ng mga iba-iba po. At salamat po sa Panginoon dahil ngayon, ako po ay naririto at binigyan po ng Panginoon ng home church. At salamat sa Panginoon dahil hindi siya nagkukulang, lagi siyang tapat sa kanyang mga anak. At ang kanyang mga pangako ay laging naririyan para sa atin. Ngayon po, tayo po ay magpapasimula na. Pero bago po ang lahat, meron po akong katanungan. At ang tanong ko po ay, ano ang pagkakaiba ng itlog at ng pangako? Again, sa palagay niyo po, ano po yung pagkakaiba ng itlog, egg, or ng pangako, promise? Ay, ano po pala yung pagkakaparehas niya? Ano po pala, hindi po pagkakaiba, pagkakaparehas, sorry. Pagkakaparehas niya, yung similarity nila ng egg at ng promise. Meron po silang pagka-similarity. Siret? Ang egg po, di ba po, alam po natin na ito ay madaling mabasag. Ganon din sa pangako. Kapag umasa tayo sa tao, madaling mabasag or madaling mawala, masawalang bahala yung mga pangako. Pero, ito yung good news ko sa inyo. Sa Panginoon, kapag siya ang nangako, natitiyak ako na gagawin niya iyon sa iyo. Ano pa man ang mangyari, gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Ibibigay niya iyan sa kanyang mga anak na naglilingkod ng tapat sa Kanya. Ngayon, pangalawang tanong, may pangako ka bang inaasahan or hinihintay mula sa Panginoon? Meron ka bang inaasahan?
Meron ka bang hinihintay na promises or kahilingan sa Panginoon na iyong hinihintay? Gaano na ba ito katagal? 10 years? 20 years? 1 month? 1 week? 2 days? No? Ngayon, pangalawang tanong. Ano ang ginagawa mo habang hinihintay mo yung promises na para sa Panginoon? Ano yung ginagawa mo sa iyong buhay bilang isang Kristiyano habang hinihintay mo yung pangako ng Diyos? Ito po yung sabi ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa Philippians 1:6 above version. Okay, basahin po natin. Philippians 1:6 sa above. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Ngayon, tingnan po natin sa King James Version. Pero this time, sabay-sabay po tayo. Basahin po natin ng may damdamin. Philippians 1:6, sabay-sabay po tayo. Parang teacher lang, no, estudyante. Sabi niya dito, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So, kunin natin yung word na confident. Meron po akong tiningnan, no? Yung word na confident sa dictionary. Pasuyo po, favor po. Confident. Confidence means self-assured. Nawala. Self-assured or having strong belief. So, dito, kapag sinabing confident, ikaw mismo, ako, tayo mismo, confident ka doon sa pangako ng Diyos na ito'y iyong matatanggap. Ito'y mangyayari sa iyong buhay. Nakukuha niyo po? Kapag isinapuso natin yung Philippians 1:6, sabi niya sa kanyang pangako, sabi niya sa kanyang salita, kung titingnan po natin sa King James Version, yung word na confident. Self-assured ka, nakatitiyak ka. Nakatitiyak ka sa iyong sarili na iyon ay mangyayari sa iyo. Na iyon ay matatanggap mo sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Naiintindihan niyo po? Amen. So, again, bilang mga anak ng Diyos, tandaan po natin, tayo'y mananagumpay na. Nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tayo'y mananagumpay na. We are the head and not the tail. Lagi po nating i-declare yan sa ating buhay, sa ating sarili, na we are the head and not the tail. No? Tayo'y mananagumpay na. Mula nang tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, nagpasimula na tayo'y mananagumpay. Dahil ang Diyos natin, He is victorious God. Amen. Ngayon, sa Bible, no? Sa Bible, yung word na success is always connected with God. Again, yung word na success is always connected with God.
Because God is the source of our success. God is our ultimate road map. Naintindihan niyo po? Bakit ultimate road map? Unang-una, kasama po natin ang Holy Spirit na siyang naggagabay sa atin. Siya yung nagbibigay ng instructions kung ano yung ating mga dapat gawin. Na minsan, nalilito ka. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. No? Kung hinahayaan mo na i-lead ka ng Holy Spirit, hindi ka maliligaw. Hindi ka mahihirapan. No? Bilang isang testimony, noon po, noong December, nasa Baguio po kami, halos 12 midnight na noon. No? Almost 1 hour na po kaming umiikot sa Session Road, December 24, midnight. Halos 1 hour na po kaming umiikot sa Session Road ni Jenna. Wala po talaga kaming mahanap na sasakyan. Halos lahat puno. Ngayon, dahil pagod na po yung aking mga paa sa kakalakad, sa paghihintay ng masakyan, sabi ko, Lord, ang sakit na po ng paa ko. Ano pong gagawin namin? Sabi ni Lord, narinig ko sa kanya, punta ka ng Malcolm. Ngayon, sabi ko kay Jenna, Jenna, kaya mo pa bang maglakad? Opo, ate. Ngayon, yung Malcolm, malapit lang po. No? Naglakad po kami ni Jenna. Alam niyo po ba, pagdating po namin sa Malcolm, wala pang 5 minutes. Nakasakay na po kami ng taxi. So, ganyan po si Lord. No? Gumagabay siya sa atin. No? Gumagabay siya sa atin kapag nangangailangan tayo ng tulong. Naririyan siya para magbigay ng tulong sa kanyang mga anak. Amen. So, ilang beses po yan na napatunayan ko at naranasan yung guidance ni Lord na hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. So, kapag nararanasan natin yung instructions ni Lord na binibigay niya, kapag po nararanasan natin yung binibigay niyang tulong, di ba nakakataba ng puso na nararamdaman mo ng higit yung pagmamahal ni Lord sa atin. So, again, in the Bible, the word success is always connected with God. No? And God, no, is our ultimate roadmap. Dahil hindi niya hinahayaan yung kanyang mga anak na ito ay maligaw. No? Hindi niya hinahayaan yung kanyang mga anak na ito ay maligaw. Kung hinahayaan mo si Lord na siya yung kikilos sa iyong buhay, no? Gagabayan at gagabayan ka niya. Maririnig at maririnig mo si Lord, no? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, bakit ang layo-layo mo? Lord, bakit hindi ko marinig yung instructions mo? Lord, bakit hindi ko marinig yung boses mo? No? Ngayon, i-silent mo raw yung sarili mo. Yung ingay ng mundo, huwag mong hahayaan na ma-influence ka. No? Punta ka sa tahimik na lugar, mag-concentrate ka kay Lord, mag-focus ka kay Lord, at maririnig mo ng malinaw yung kanyang tinig. Ngayon, God is our ultimate roadmap. Again, no? Hindi tayo maliligaw kasi lalo na kapag ginagawa natin yung kalooban niya at kapag sinusunod natin yung instructions ni Lord. Kung magbabase ka sa iyong sariling karunungan, kung magbabase ka sa iyong sariling pang-unawa, sigurado may mga hindi magagandang bagay na nangyayari, no? Kung magbabase ka sa iyong sariling pananaw, kung magbabase ka sa iyong sariling talino,
no? Hindi mo makakayanan yung situations ng buhay. At hindi tayo magwawagi. Alam niyo po ba noon, iniisip ko, siguro kapag yung isang tao nakagraduate na ng 4 years course, 5 years, siguro very successful yung buhay niya. Kasi hindi na siya maghihirap dahil 4 years yung natapos niyang course. Pero may mga nakita ako na natapos sila ng 4 years, pero wala silang trabaho. Hindi nila, kumbaga, halimbawa, natapos siya ng accountant, pero hindi siya naging accountant. No? Natapos siya ng attorney, pero hindi niya nagampanan yon. No? Natapos siya ng teacher, pero hindi nangyari sa kanya yon. So, noon, yun yung nasa isip ko, na kapag nakatapos yung isang tao sa kanyang pag-aaral, yun yung basihan para siya'y magtagumpay. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin. Dahil si Lord nga yung nagbibigay sa atin ng tagumpay. Minsan, meron tayong mga plano na halimbawa, no? Ay, gusto kong mag-diet, no? Iniisip mo yon na gusto mong mag-diet. Pero anong nangyayari? Okay, nagagawa mo ito ng hanggang 3 araw. Pero after 3 days, wala na, no? O kaya naman, gusto mo mag-jogging ka, no? Tuwing umaga, no? Nagplano ka na mag-jogging. Pero ang nangyayari, naka 1 week ka lang. Wala na, hindi na nangyayari. O kaya naman, nagplano kang mag-business. Ako, marami na po akong pinasukan na business. No? Lalo na yung networking. Naranasan ko na namumuhunan ako ng 27,000 sa isang networking, pero walang nangyari. Nawala na yung 27,000. Hindi ko na nakuha uli. No? O kaya naman, ang dami ko na pong pinasukan na business, pero walang nangyari. Minsan, may mga iniisip tayo, may mga pinaplano tayo na hindi natutuloy. Ang tawag po niyan ay manyana habit. Hanggang sa simula lang. No? Yung manyana habit. Pero kung yung mga plano natin, yung mga binabalak natin, ay isinasangguni natin sa Panginoon, ibinibigay natin sa Panginoon, sa tulong ng Diyos, His will prevails. No? His will prevails. Lalo na kung magtitiwala at mamumuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban. Amen. Tutulungan ka ng Holy Spirit na mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. His will prevails sa kanyang mga anak na nananalig sa kanya. Kasi maraming mga Kristiyano din. No? His will prevails. Pero hindi sila namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. O kaya naman, dahil sa kanilang kahinaan, no? Hindi nagkakaroon ng katagumpayan. Ngayon, meron po akong ibibigay na mga Bible characters na nakaranas ng tagumpay, ng katapatan ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, although meron silang mga flaws, no? Meron silang kahinaan, merong katigasan ng ulo, merong mga kapalpakan silang mga ginawa. No? Tulad ng sinabi ko kanina, kapag humingi ka ng tulong sa Diyos, kapag hinayaan mo siyang kumilos sa iyong buhay, tiyak, His will prevails. Pero itong mga Bible characters na to, meron din silang mga flaws. Kagaya natin, tao rin sila. No? Number 1, si Samson. Buksan po natin sa Judges chapter 13, verse 5. RTPB na po.
Nandyan na po ba? Wala pa sa... Judges 13 verse 5. Sabi niya dito, kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok, sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. So, mag-concentrate po tayo dun sa siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. So, alam po natin yung buhay ni Samson, no? Kung nabasa po natin yung buhay ni Samson, meron siyang nagawang kapalpakan. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, sumablay din si Samson. So, pero, no, si Samson, dahil sa kanyang kahinaan, may mga ginawa siyang pagkakamali. Pero sa bandang huli, sa Judges 16, verse 28 to 30. No, after ng ginawa niyang sa kanyang pagwawalang bahala, na hindi pagsunod sa Diyos, yung katigasan ng ulo niya, yung mga kapalpakan niya, bandang huli, eto na si Samson. Verse 28, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin, upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagdukot nila sa aking mga mata. Verse 29, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi na sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi, gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng Pilisteyong naroroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. So, bandang huli, si Samson bago siya namatay, no? Sa gitna, dahil sa kanyang mga nangyari sa kanyang buhay, no, na-realize niya na siya'y nagkamali. Kaya dito sa verse 28, humingi siya ng tulong sa Diyos. Kasi kung sa sarili niya na siya'y mananahan, hindi niya kaya. No? Pero kaya sa bandang huli, nang humingi siya ng tulong sa Diyos, dahil tapat ang Diyos natin, di ba po tayong mga Kristiyano? O noon pa man, yung mga Israelites, kapag sila'y nagkakasala, gumagawa ng kamalian, pero kapag sila'y humihingi ng tulong sa Diyos, si Lord, tapat siya at nagbibigay ng tulong. Ngayon, kagaya ni Samson, no? Humingi siya ng tulong. Kinilala niya yung sarili niya na mahina siya, na wala siyang magagawa that time. Kaya, dahil mabuti ang ating Diyos, siya'y tapat, tinulungan niya si Samson. At sabi niya rito, no, na nung kanyang oras ng kamatayan, bago siya namatay, mas marami pa yung namatay, yung kanyang napatay. No? Mas marami pa yung kanyang napatay kaysa noong siya'y nabubuhay. So, nangyari, no, yung kalooban ng Diyos sa buhay niya na dito, bagamat marami siyang nagawang kapalpakan, pero nung kinilala niya yung sarili niya na siya'y mahina at humingi siya ng tulong sa Diyos, siya'y tinulungan. Pangalawa po, si Paul. Punta po tayo sa Acts chapter 9, verse 3 hanggang 6. Si Paul, kung ating pong mababasa, nang una, siya'y mang-uusig. Di ba po? Siya'y mang-uusig sa mga Kristiyano.
na siya yung number 1 na tumutulong upang ipadakip at i-persecute at ipapatay yung mga Kristiyano noon. Pero nang tawagin siya ng Diyos, verse 3, naglakbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Verse 4. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Verse 5, sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Verse 6, sabi niya, tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So dito sa ating binasa, yan na yung simula. Yan na yung simula ng pagdesisyon at pagbabago ng buhay ni Saulo. No? Na dati, siya yung number 1 na taga-usig. No? Siya yung number 1 na nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Pero nang tawagin siya ng Diyos, sa binasa natin, siya'y tumugon. Siya'y tumugon sa panawagan ng Diyos. So tulad ni Pablo, iniwan niya yung mga dating maling gawain niya. At matapat namang siyang sumunod sa Diyos. At dahil sa kanya, maraming mga ministry, maraming mga gawain ang nabuksan sa pamamagitan ni Pablo. So, buksan po natin sa 1 Thessalonians 5:24. So, tulad ni Pablo, dahil tinalikdan na niya yung kanyang maling gawain, ngayon ang Diyos, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. So, si Lord, lagi siyang tapat. Kapag ikaw ay kanyang tinawag, huwag mong sasabing, member lang ako. Simpleng tao lang ako. Simpleng Kristiyano ako. Pero lahat tayo ay tinawag ng Diyos. At ang tumawag sa atin ay tapat. Seryoso siya sa atin. Gagawin niya yung kanyang mga pangako, katulad ni Pablo, at ganun din sa atin. May nakalimutan ako kanina, ngayon ko lang nakita. Balikan po natin. Yung kay Samson naman, 2 Thessalonians 3:3. Balikan po natin. Sorry na, nakaligtaan ko po. Sabi niya dito, 2 Thessalonians 3:3, ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. So, balikan ko lang, patawad po Lord. So, tulad kay Samson, no? Tapat ang Diyos kay Samson. Siya yung nagbigay ng lakas, no? Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. So sa kabila ng ginawa ni Samson, si Lord yung nag-ingat sa kanya. Bandang huli, naranasan pa rin niya yung victory, yung katagumpayan sa kanyang buhay. So ganun din kay Paul, no? Tapat ang Diyos na siyang tumawag kay Pablo. Ganun din sa atin. Sa pagtawag niya sa atin, tapat si Lord. Amen. Ngayon, yung pangatlong sample ko naman po ay si Joseph. So marami siguro, marahil gusto nyo yung character ni Joseph. Kilala naman natin yung naging buhay ni Joseph, na marami yung naging pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Nariyan na yung inihulog siya sa bangin, or sa balon, Inihulog siya sa balon, ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid, siya'y ipinabilanggo dahil kay Potiphar, no? Pero sa Bible, hindi siya nagreklamo sa mga naging sitwasyon niya.
No? Dahil yung kanyang mga ginawa, yung kanyang ginagawa, kasi di ba, nung nakulong siya, siya pa yung ginawang pinakamataas. Halos wala nang ang ginagawa yung warden. At si Joseph na yung nagdesisyon doon sa kulungan. No? Tapos, si Joseph, yung pala, inihahanda siya ni Lord. Doon sa mga nangyayaring hindi maganda sa kanya, inihahanda pala siya ni Lord para sa malaking task. Kaya kapag may nangyayari sa atin na kahirapan, no, mga pagsubok, huwag tayong laging nagrereklamo. Maaaring may inihahanda sa iyo si Lord para sa big task, no? Katulad ni Joseph, no? Marami ang hirap, no? Ang hirap ng naranasan ni Joseph, no? Yung sitwasyon niya sa buhay na sunod-sunod, tapos ang tagal ng duration na nangyayaring kahirapan sa kanya, pero bandang dulo, inihahanda pala siya ni Lord sa mas malaking task. Ano iyon? Yung siya na yung namahala sa buong bansa ng Egypt. Dahil nung nakaranas na ng taggutom yung Egypt, siya yung pinaka naging mataas. Siya na yung namahala doon. Namuhay siya ng tapat. Kaya naman, pinagpala siya ng Diyos. At hindi lang yon, no? Di ba napahiwalay siya sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay? Ngayon, yung ginawa ni Lord sa kanya, nagkaroon ng malaking reunion, no? Sa pagkawalay sa kanyang pamilya, no, tinupad na fulfill yung pangako ng Diyos sa kanya. Yung magandang plano ng Diyos sa kanya bandang huli. Dahil, sabi nga ni Pastor Jimmy nung nakakwentuhan ko, yun na yung pinaka-dramatic scene. Di ba? Nung nagpakilala na si Joseph, dahil di ba, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Tapos, nung nagpakilala na siya sa kanyang mga kapatid, no, grabe, nung binabasa natin yon, ang bigat. No, parang nakikita natin yung buong senaryo, no, na natupad, na-fulfill sa kanya yung pangako ng Diyos. Dahil namuhay siya ng tapat, no? Ang laki ng ginawa niyang task. Nailigtas pa niya yung kanyang buong angkan mula sa taggutom na naranasan nila sa kanilang buhay, sa pangyayaring iyon. So, kapag may nangyayari sa iyo na mga problema, mga trials, ang itanong natin kay Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong lesson na malalaman ko sa nangyayaring ito sa aking buhay? Iwasan po natin yung pagko-complain. Dahil sa buhay ni Joseph, hindi siya nag-complain. Sa halip, no, lagi siyang umaasa sa Diyos. Nananampalataya siya sa Diyos. Kaya naman, sa kanyang katapatan, ayun, na-fulfill sa kanya yung promises ni Lord. No? Ngayon naman, yung pang-apat, si Nehemiah. Si Nehemiah, no, tinupad, na-fulfill yung kanyang pangarap. Ano ba yung pangarap ni Nehemiah? Yung kagustuhan niya na ito ay maipatayo yung pader na nasira. Buksan po natin sa Nehemiah chapter 1, verse 3 hanggang 4. May nakalimutan uli ako. Sorry, kinakabahan ako. Buksan po natin, wait lang. Buksan po muna natin sa 1 Corinthians 10:13. Pawis na po yung kamay ko. 1 Corinthians 10:13. Sabi niya dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sa buhay ni Joseph,
no? Sa buhay ni Joseph. Yun ay napagtagumpayan niya. Napagtagumpayan ni Joseph lahat ng pagsubok sa kanya. Ngayon, balikan na natin si Nehemiah. Sorry. Nehemiah chapter 1, verse 3 hanggang 4. Eto na. Na-fulfill kay Nehemiah yung kanyang pangarap, yung kanyang kagustuhan. Ano ba ito? Verse 3, sumagot sila. Kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon, sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Verse 4, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdadalamhati at nag-aayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. No, hanggang verse 4 na lang po. Sa background po ni Nehemiah, sila po ay kinubkob yung Jerusalem. Tapos kinuha po sila. Kinuha po sila at naging alipin. No? Ngayon, narinig niya, nalaman niya na yung sa Jerusalem, nawasak na yung mga pader. Nang marinig niya ito, siya'y nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin. Yun yung desire ng puso niya na maitayo, no? Maitayo uli yung pader ng Jerusalem, no? At kahit may malaking tungkulin siya sa hari, bilang namamahala, ito yung katungkulan ni Nehemiah. Namamahala siya ng mga inumin. Sa tulong ng Diyos, na isakatuparan ni Nehemiah yung desire niya na maipatayo yung pader sa kanyang bayan. Binigyan pa siya ng favor ni Lord. No? Dahil buksan po natin sa Nehemiah chapter 2, verse 8 hanggang 9. Sabi niya dito, gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph at ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay ng aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Verse 9. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa pangapinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo, pagdaan ko sa gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, inabot ko sa kanila ang liham ng hari. So dito, nung nagpaalam siya sa hari, kasi napansin siya ng hari na siya'y malungkot, no? Dito sa kwento ni Nehemiah, napansin siya ng hari na siya'y malungkot at tinanong siya, no? Sinabi na ni Nehemiah na yung lugar nila, yung bayan nila ay wasak na yung mga pader, no? Siya'y nanalangin at sa tulong ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, binigyan ng malaking favor si Nehemiah dahil pinagbigyan siya. No? Pinagbigyan siya na siya'y makauwi sa kanyang bayan sa Jerusalem upang maipatayo yung nawasak na pader. No? At tinulungan pa siya, na pinadalhan pa siya ng mga troso. Ngayon, eto pa yung natandaan ko sa preaching noon ni Pastor Jimmy. Hinanap ko pa to, Pastor. Sabi niya dito, biro niyo, ang tagal na nag-pray ni Nehemiah. Pero, yung pagtatayo ng pader, alam niyo ba kung ilang days lang yung kabuuan na natapos iyon? 25 days. Buksan po natin sa Nehemiah chapter 6, verse 15. Sabi niya dito, pagkaraan ng 52 araw,
no? Ay pagkaraan ng 52 araw, 52 days pala, na natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. So 52 days, nakabaliktad. So 52 days, ulitin po natin. Pababa po. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, so 52 days, na natapos yung pader, no? 52 days lamang sa tagal ng kanyang pananalangin. Natapos yung pagpapagawa ng pader sa loob lamang ng 52 days dahil naroroon na marami yung tumulong kay Nehemiah. Yun yung favor ni Lord. Desire niya na maitayo yung nawasak na pader, no? Umasa siya, nanalangin sa Panginoon. At si Lord hindi siya binigo, no? At nagawa nga yung pader na pinapangarap niya na maipatayo. So yung plan nag-prevail sa buhay ni Nehemiah. Buksan po natin sa 2 Chronicles chapter 6 verse 14. Sabi niya rito, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad ninyo sa langit man o sa lupa. Tinutupad ninyo ang inyong pangako sa inyong mga lingkod. Tapat ang pag-ibig na ipinapakita ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Kapag tayo'y nananatiling tapat sa Diyos, no? Amen. Sabi niya, tapat ang pag-ibig na ipinapakita ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. So, nais ng Diyos na tayo'y manatiling tapat sa Kanya. No? Tayo'y manatiling tapat sa Kanya. At kapag tayo'y nananatiling tapat sa Panginoon, tapat din si Lord na gagawin niya yung pangako niya sa atin. Amen. Panglima po ay si Esther. Sa kwento niya, siya'y naging masunurin kay Mordecai. At naligtas ang buong angkan ng Israel mula sa masamang balak ni Haman. Esther chapter 10 verse 2 hanggang 3. So, dito, nilupig pa rin sila. At sina Esther ay nadala sa isang lugar, no? Ngayon, si Haman, no, nais silang ipapatay yung buong angkan ng mga Hudyo, no? Sa book ni Esther, gusto ni Haman na lahat ay ipapatay yung mga Hudyo, no? Pero dahil sa tulong ng Diyos, no, si Esther naging tapat siya kay Mordecai na kanyang tito, no? Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Verse 3, si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at ginagalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. So si Mordecai, minahal niya yung kanyang kababayan. No? Minahal ni Mordecai yung kanyang kababayan. Ayaw niya na may mangyaring masama sa kanila, no? At sa mga instructions ni Mordecai, sumunod naman si Esther, no? Sumunod si Esther, naging tapat siya kay Mordecai. Kaya naman, yung kanilang mga pinaplano, yung mga desires ng puso nila ay tinupad sa kanila ng Diyos. Ginawa sa kanila ng Diyos, no? Yung masamang balak ni Haman, dahil siya yung kanang kamay ng hari. Yung mga pinaplano niya na pagpatay sa mga Hudyo, alam nyo ba,
sa kanya nangyari. Si Haman ang siyang namatay, kasama ng buong angkan niya, no? Na siya ay ipinapatay. Nagkabaliktad, no? Nagkabaliktad yung nangyari. Na si Haman yung nagplano, no? Na ipapatay lahat ng lahi ng mga Israelites, no? Na wala siyang gustong itira, pero bandang huli, si Haman yung namatay kasama ng kanyang buong angkan. At si Mordecai, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga kababayan, no? Walang napahamak, no? At itinaas pa yung kanyang katungkulan. Binigyan siya ng katungkulan. Ulitin po natin sa verse 2 and 3. Sabi niya, ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai. At ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa kasaysayan. Verse 3. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ngayon siya ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at iginagalang ng kanyang kapwa Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. So, buksan po natin sa Hebrews 10:23. Sabi niya dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Ulitin po natin, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Ibig sabihin, huwag kang magda-doubt. Huwag nang mag-aalinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Dito, nangungusap na si Lord na sinasabi niya yung kanyang pangako ay maaasahan. Huwag mag-alinlangan. No? Huwag mag-alinlangan. No? Magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan. Sapagkat ang nangako, sinasabi niya dito, sapagkat ang nangako, sino ba yung nangako? Ang Diyos. Ang nangako ay ating maaasahan. Si Lord, maaasahan natin siya lagi. Amen. Katulad ng mga binigay kong sample, sina Joseph, sina Samson, sina Pablo, ngayon, kina Timothy na kahit bata pa lamang siya. Kina Jeremiah, bata rin siyang nagsimula. Kay Peter, na very impulsive, na matigas din ang ulo, magagalitin, no? Si Peter, na wala siyang pinag-aralan dahil siya isang mangingisda, pero hindi nagtatangi si Lord, no? Kapag ikaw ay kanyang pinili, kahit ano pa yung katayuan mo sa buhay, nag-aral ka man o hindi, mayaman ka man o hindi, no? Kahit ano pa yung trabaho mo, kapag si Lord yung tumawag sa'yo, no? Tutulungan ka niya, no? Katulad ni Peter, meron din siyang flaws, no? Kasi mainitin yung ulo ni Peter. Pero kapag tayo'y nagtatapat sa Panginoon, humihingi ng kapatawaran, nagsisisi sa ating mga kasalanan, no? Buong puso, no? Na humihingi ka ng gabay sa Panginoon, no? At higit sa lahat, no? Sa ating buhay. Lahat ng mga pinipili ng Diyos, yung mga ginagawa niya sa atin, tiyak, no? Hindi ka mapapahamak. The Lord will fulfill and His will prevails. Yung mga pangako ng Diyos ay tiyak na mangyayari at mangyayari sa ating buhay. Basahin po natin uli. Basahin po natin uli yung ating
sa Philippians 1:6, yung above. Sabi niya dito, ako'y panatag. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. No? Nakatitiyak ka ba? Meron ka bang, ikaw ba ay confident sa buhay mo ngayon, sa kinatatayuan mo ngayon? No? Ito yung tanong ko sa iyo. Confident ka ba? Hindi ka ba nag-aalinlangan sa Panginoon na someday, one day, next day, na ang pangako ng Diyos ay makakamit mo? Ang sabi niya sa kanyang salita, na siyang nagpasimula sa atin, no? Siya rin yung magtatapos nito, na balang araw ating makakamtan yung kanyang mga pangako na ma-fulfill. Katulad ni Joseph, ni Samson, ni Esther, no, ni Paul, no, sa mga Bible characters na fulfill yung mga pangako, yung mga desires nila sa kanilang buhay. Kapag tayo'y lumalakad sa kanyang kalooban at pinipili natin yung nais ng Diyos. Kasi may mga Bible characters din na hindi nila pinili yung kalooban ng Diyos, yung sarili nilang will, yung pinili nila. Kaya wala yung katagumpayan. Pero, pangako niya sa kanyang salita. Dito po tayo magtatapos. Deuteronomy chapter 7, verse 9. Sabi niya dito, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Ulitin po natin. Verse 9. Kaya't pakatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sino ang ating Diyos? Si Yahweh. Ang Diyos na siya'y Diyos na hindi marunong sumira. Hindi siya marunong sumira sa kanyang mga pangako. No? Tapat ang Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Tapat ba tayo? Sa tulong ng Diyos, tayo'y magiging tapat. Sa tulong ng Diyos, tinutulungan niya tayong maging tapat. Kasi, ang sabi niya, no, lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod. Sumusunod ba tayo? Sa tulong ng Diyos, makasusunod tayo. No? Sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. So, pinadadama ni Lord yung kanyang pagmamahal. Biro nyo, hanggang sa 1,000 lahi, salinlahi natin. So, ganyan katapat si Lord. No? So, the Lord will fulfill His promises sa atin. No? Gagawin ni Lord yung kanyang mga pangako. Amen. All glory to God. God bless po.